Tapos yung capacitor na ginamit is 80 volts na 10,000 microfarad, 4 pieces. 4 na piraso siya. Yan. Tapos sa kulay ng board, parang kakulay ng Kevlar and then sa 737 din. Tapos yung power output na ginamit is C5200 and then A1943 na 2 pairs. Nagto-2 pairs siya. Parang 737 yung datingan niya talaga siya. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto na, may dumayon na naman dito sa atin. Unang-una sa lahat, shoutout muna sa may-ari nito, from Antipolo. Tayo rito. Tayo ng Antipolo karating dito sa may area natin along sa Uyo, Quezon City para magpagawa lang. Minaligaw na, Joson. Pang matagal na, pangalawang Joson ko pa lang to yung nakaraan, maliit lang yun Joson Mars yata yun. Ngayon, Joson Saturn ng dinala dito sa atin. Ayun. Shoutout, and then maraming salamat sa pagkakatiwala nyo ng unit nyo dito sa akin, sir. Kalimutan ko yung pangalan Saka hindi ako nagbibigkas ng pangalan para sa privacy. Yun. Ang issue nito, kaya dinala to dito sa akin ay pumaputok yung fuse doon sa AC line sa likod. Tuwing saksak, putok. Palit ng fuse, putok. Yan. So, bago natin i-repair ito, bagong mukha ito, bago sa paningin ko, siyempre, i-review muna natin. Diba? Para kahit papaano, meron tayong pang-content or pang-daily vlog. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo. Yung fuse niyan, dala-dala pa ni sir Ito, yung isa, sana ba yun? Yung isa putok, ito, pangalawang palit niya na ito. Then, ganun pa rin. Tapos nagpalit na ako ng fuse dito. Sabi ko, kahit anong palit natin ng fuse, puputok at puputok pa rin yan. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ito, may fuse na ito, nilagyan ko na kanina. Then, pinakita ko na kay sir na ganun nga yung issue. Ito, yan, gamit tayo ng bulb para sigurado. Kasi pag may problema yan, pag may shorted, yung bulb iilaw yan. Ngayon, tingnan nyo. On ko. Ayan, walang power dito. Yung bulb natin, liwanag na liwanag. Kasi nga, may shorted yung amplifier na ito. Ayan. Tip lang naman yan. And then, total review yung gagawin natin dito. So, ngayon, bubuksan ko lang muna ito para makita natin yung laman loob niya. And then, sasabihin natin kung ano yung mga makikita natin dyan. Virgin na virgin pa siya Hindi pa siya nakatikim ng chikwat. Ngayon, stay tuned lang. So ngayon guys, ito, bukas na yung takip niya. And then, ganyan yung mukha niya. Yung mukha ng laman loob niya. Daming kalawang. Daming alikabok. Ngayon, manako muna tayo rito sa may harap niya. Ang kahawig nito na mukha is parang yung Kevlar na GX7000. Pag nandito, kung hindi pa makuha yung GX7, i-try kong i-review na i-compare natin silang dalawa. Kung alin yung mas malakas. Kung alin ang mas malakas sa kanilang dalawa. Ngayon, dito muna tayo. Ayan. Integrated yung mukha. And then, basta integrated amplifier siya. Pero yung casing is pang power amp yung dating. Naka 2RU. Ganda ng handle nyo. Ayan. Meron siyang bass, treble, and then siyempre balance. Wala siyang mid. Wala Ito, master volume sa mic. Ito, master volume pala ito. Ito naman, saan ito? Sa mic yata ito. And then ito sa may sa may effects, delay, repeat, then echo. Ito naman yung mic, volume, mic treble, and then mic bass. Yan, mic 1, mic 2, mic 1. Saan kaya pinaka-master volume nito? Ito yung master volume Ito, para saan ito? Ito yung balance niya baka kwanto, para music assistant niya. Ayun Tapos, meron siyang display. Siyempre, digital na Hindi ko alam kung di Bluetooth ito. Wala sa akin yung papel Basta, yan lang yung lumabas sa tawas Joson Sound 23 na Saturn. Yan yung mukha niya. Dako tayo sa may loob. Yan. Transformer. Parang kasabihin ko sana kung magkasinlaki sila ng LX20 pero mas maliit ito. Parang mas malaki lang ng konti sa sa 502. Para 735 yung dating niya.
Parang sinlaki ng 735 yan. Ito, primary, automatic, 230 above na yan. Tapos, 15015 para sa accessories. Then, 010. Yung 15 na yan, para yan sa may mga kanya, tone control. Yung 010, maaaring relay, and then fan. Tapos, yung pinaka high rail niya is 52052. Halos kasindikit ng 737. 737 is 55055 eh. Ibig sabihin, di amak na mas malakas yung LX20 rito, and then yung Kevlar na JX7000 kasi kwan yun, 68 yung supply nila nun eh. Ito 52 lang. Yan, 52 lang siya. Tapos sa aluminum or tanso, tayo na malang musga yan. Pero tingin ko parang alum kasi mangitim siya eh. Tapos, pasensya na kayo kung di ko muna nilinisan bago i-review ha. Okay lang naman. Importante makita lang natin kung ano yung meron siya. Saka na lang natin linisan sa part 2 na lang pagre-repair na. Ayan. Tapos yung capacitor na ginamit is 80 volts na 10,000 microfarad. 4 pieces. 4 na piraso siya. Ayan. Tapos sa kulay ng board, parang kakulay ng Kevlar and then sa 737 din. Tapos yung power output na ginamit is C5200 and then A1943 na 2 pairs. Nagto 2 pairs siya. Parang 737 yung datingan niya talaga siya. Yan o. Yan. Parang 737 talaga. Angas yung dating niya, no? Maganda tingnan siya kasi integrated. Tapos ganito yung mukha niya. Hindi katulad sa 737 na talagang integrated yung datingan. Ito kasi power amp na mukha eh. May mga pihitan na siya kasi nga integrated siya. Mas angas. Sana hindi pa makuha yung Kevlar natin para may kumpara natin. Pero in terms sa lakas, halos yung voltahe na 52 and then 68, halos hindi mo naman maramdaman yung dating sa kinaiba ng lakas yan. Ayan. Ano kaya naging issue nito mga master? Kasi short dun eh. May fuse naman siya dito oh. Oh, may fuse naman. May fuse siya dito. Buo naman yung fuse niya oh. Bakit mo putok? Yan ang malaking problema ko. Maaring nadali dito sa may kwan niya, sa may diode. Mayroon siyang dalawang diode eh. Ito kasing diode na yan eh, baka uminit. Try ko muna ng kwan. Kwan muna to. Simpleng trouble muna gagawin natin. Tanggalin natin tong para malaman natin kung dito yung issue kaya puputok yung fuse or transformer or diode. Tanggalin ko tong secondary line nya. Yan. Try natin i-plug in and then i-on kung magkakaroon pa siya ng shorted. Yan. Nakatanggal na ito ha. Bago tayo magtapos eh, may idea kayo. Shorted. Tayo, transformer yung sira. Transformer. Oh, kalas pa tayo. Kalas pa tayo rito. Kursin natin to. Yan. Oh, tanggal na. Wala nang voltahe oh. Tanggal ko na itong dilaw. Dilaw, itim, dilaw. Kanyan. 15015. Tapos yung dalawang puti 010 volts. Tapos ito yung 52052 niya, yung blue. And then black. Yan, nakakalas na. Parang transformer talaga. Ay, wala. Patay. Transformer talaga yung problema. Yun, no. May problema ang transformer. Yan ang malaking problema ngayon. Problema ang malaking problema. So, ngayon guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Ito is nakapagbigay idea ako sa inyo na baka sakaling gusto nyong bumili ng amplifier, di ba? Hindi madaanan nyo itong ganitong klaseng unit. Alam nyo yung mukha niya, laman loob niya, mga voltahe, ilang pirasong kapasitor, anong output na ginamit. Likod, papakita ko ba? O yan, bago tayo magtapos, likod niya, yan. May dalawang pan siya. Yung isa, higop, malamang yung isa, bugato. Tapos yung input-output niya, yan o. Yan, bahala na kayo. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin kasi re-repair natin ito. Shop natin, sa mga gusto magpapa-repair always on the go na yung shop natin.
Address number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Yan yung YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, hindi siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.